What's up sa inyo? Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan kong OFW. Sa episode na ito, meron tayong dalawang bagay na dapat pag-usapan, isang good at isang bad news. Pero syempre, ayaw naman natin kayong bigyan agad ng bad news, kaya umpisa na muna natin sa good news. Ano nga ba ang good news para sa ating mga kababayan na taga-Kuwait o nagtatrabaho sa Kuwait or may balak pumunta ng Kuwait? Especially po sa mga kasambahay. Alam niyo ba na ang ating Pilipinas ay gusto lang ibalik ang discussion o diskusyon upang maipagpatuloy ang potensyal na resumption ng mga Pilipino kasambahay sa bansang Kuwait. Well, ang mission nga po ni Undersecretary DFA De Vega sa Kuwait, reuniting Filipino with opportunities. Ibig sabihin, opportunity sa mga trabahong posibleng maibigay sa ating kababayan. Ang statement nito ay follow the recent conviction by the court in Kuwait of the juvenile who was involved in alleged murder ng isang Filipino domestic worker doon. Si Bassam Al-Shamiri, isang espesyalista sa domestic workers affairs, dinisclose niya na ang Philippine Association of Recruitment Agency Secretaries sa bansang Kuwait had invited some owners and local recruitment offices po to an urgent virtual meeting via Zoom on October 12, 3 p.m. So, sa susunod pang linggo. The purpose nito ay upang pag-usapan ang mga posibilidad na ang Pilipinas ay recommencing the sending of the new workers, domestic worker, given to the recent moratorium decision from both countries. Sinabi po ni Al-Shamiri that the invitation stemmed from the request made by the association to the President Marcos Jr. urging a resumption of dialogue between officials from both countries. Ang objective po nito is to reach a consensus to resolve the ongoing dispute and lift the ban on Filipino workers. So kung magkatotoo man ito at maibalik na ang deployment ng ating mga kasambahay sa bansang Kuwait, nawa po sana ay maiwasan at mabawasan na, no? Kung di ba maiwasan, mabawasan ang mga pagmamaltrato sa ating mga kababayan, which results sometimes sa pagkamatay ng ating mga worker. Sana po lumugar din tayo sa mga tama na hindi pinapayagan din yung mga maling gawain ng ating mga workers sa bansang Kuwait. Kagaya na lamang po ng isang Filipino na nag-smuggle ng kahon-kahon na alcohol sa bansang Kuwait. Dahil siya ngayon ay makukulong ng 3 taon at 4 na buwan dahil po sa smuggling alcohol on yate, sa isang yate po on social media celebrity. Ayon po sa public prosecution, in order nila ang exclusion of the owner of the seized yate after a Filipino captain confessed to bringing the seized item. So umamin ang ating kababayan na siya o sila ang nagdala ng mga, alam niyo na, mga alak. It is noteworthy that the criminal court sentenced the Filipino captain to 5 years imprisonment with hard work and deportation from the country after serving the sentence, and for the Kuwait captain to 1 year imprisonment with a hard work. Sa lahat po ng mga Filipino, pinagbabawal ang pag-inom ng alak sa bansang Kuwait, lalong-lalo na ang pagdadala ng mga smuggled na alak. Sana po ay maiwasan na natin, ano? At huwag na natin gawin talaga ang mga bagay na hindi naman tama para sa atin at para sa bansang atin nung pinagtatrabahuan. Magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay kayo.